Ashtima, so movie namin ni Juday. Judy Ann Raymart siya talaga, yung movie. Nakasali lang po ako doon. Yan. Ashtima in Japanese means mahal kita. Yan. So, flumash pa kasi ako. Sandali, babalik tayo. 2010. Magandang umaga sa inyong lahat. What a very, very good worship. Tulad nga na sabi ni Mama. I guess anointed rin kasi I'm sure na-bless kayo sa preaching. Sorry, Mama, tawag ko sa kanya. Hindi ko siya matawag na Pastora Rachel. So, pag sinabi kong Mama, siya yon. Mami ang tawag ko sa nanay ko. Yan. Para lang klaro. So, hi. Hindi kasi kanina, sa sobrang lakas siguro ng presensya, pagpasok pa lang, damang-dama ko na. Sabi ko, I guess, tama nga si Bishop, best anointing, worship, and a good coffee. Ngayon ko nalalaman yung anointing ni Bishop. Pero alam niyo, kanina sabi ko, Lord, magte-testify na naman ako. 2 days. Wala man lang gap. Ang gap lang tulog. Sensya na ho kayo, mahaba yung tulog ko, kaya namamagari ng mata ko. Sino ba yung nandito kahapon? Amen. Ayan. Ay, kwento nyo na lang ho sa katabi nyo. Hindi daw. Hindi pwede. Joke demanding. Ay! Hindi, pero kanina, iniisip ko po, sabi ko nga, sa lakas ng presensya ng Panginoon, ng Holy Spirit, sabi ko, Lord, it made me go back to my first time that I was gonna testify. And it was totally different. Yung pinagdaanan ko kasi, bilang sa mga hindi nakarinig kahapon, 12 years old pa lang ako, nagtrabaho na ako bilang artista. Sa paningin ho ng tao, it's a glamorous life. Kasi ang nakikita nyo na, yung final product. Ibig sabihin, yung nakikita nyo na yung mga awards, hindi yung pinagdadaanan ng isang artista talaga. Ang nakikita nyo na, yung napapanood ninyo. Pero yung totoong nangyayari behind the scene, hindi yun yung nakikita nyo. So, bilang 12 years old na nagtatrabaho na, ang kinikita ko noon 800 pesos. Akala nyo malaki, no? Pag nag-artista, hindi. Lahat nagsisimula sa maliit. Yan, sa mababang talent fee. At pagsisikapan mo, parang lumaki. I'm sure kayo na alam niyo yun dahil kaya kayo nandito, dahil gusto niyo mapaginhawa ang buhay at habang nag-uumpisa kayo at tumatagal kayo dito, lumalaki yung mga euro nyo. Buti nga kayo, type 60 sa Manila ang kinikita nyo. Yung sa amin, 800 lang yun. Walang dagdag, walang bawas. Ay, hindi, may bawas, tax. Pero, I was 12 years old, that was 1992, and I started working. Gusto ko talaga maging artista. It's my passion. And pag passion nyo, ang isang bagay, hindi mo siya nararamdaman bilang trabaho. Diba? So, because of that, I was always driven to go to work, kahit 5 a.m. yan ng umaga, okay lang yan, kahit kakatapos lang namin ng 4:30 ng umaga rin sa isa pang TV show, dire-diretso mo kami magtrabaho niya minsan. Wala ko kasi kaming time, walang 9 to 5, wala kaming oras. Minsan umaabot kami ng 36 hours continuous working just for a commercial or a TV. And because of 5 years going straight working, alam niyo, before I started working, 1992 ako. September, if I'm not mistaken, September 1992 nag-start yung ang TV. And that same year, January 23, my father died. Namatay siya ng cancer sa colon and then nag-spread ng sa blood. And I was a daddy's girl. So, mahirap na mahirap po sa akin yung time na yon. But, I guess, ganun talaga ang balanse ng buhay. May malungkot, may masaya. Sa pagitan ng kahit na kalahati lang ng araw. But before my father died, he gave me his blessing to become an artista. Which I guess made it more special being in show business. Kasi I was given the blessing. Iba yun pag may basbas, di ba, syempre ng taong mahal mo. So, that year, I had to deal naman with another relationship, and it was my mom's relationship, my relationship with my mother. Dahil daddy's girl ako, ang daddy ko taga-oo, ang nanay ko taga-hindi. Di ba? So pag unang lapit mo sa nanay mo, hindi.
punta ka sa daddy mo. Tapos ang daddy mo, pupunta sa nanay mo. Tapos pwede na. Ganun yung ginagawa ko. At dapat alam mo lang kung paano lumusot-lusot. Yan. At sinasabi namin doon, normally yung tawag ko sa mom. Ang tawag namin ng nanay ko doon, pag may gusto kami makuha sa daddy ko, nilalangisan namin yung tatay ko. Ganon, para ibigay niya yung gusto niya. Gusto namin. So, 1992, 92, 93, 94, 95. 4 years po ko lang pinagtrabahuhan yung talagang kasikatan ko. 4 years dahil at 1995, I was already at the peak of my career. Ibig sabihin, kung nandun pa kayo sa Pilipinas noon, matunog na yung pangalan ko. And at that time, hindi na lang 800 pesos yung kinikita ko. Medyo mataas-taas na. For what? For 15, 16 years old, I was already earning millions. And masarap po yun. Masarap po yung pakinggan. Masarap din yun kasi nabibili ko lahat ng gusto ko. And because of that, my struggle was with my relationship with my mom. Dahil nga hindi ko lagi na-explain sa akin kung bakit hindi ko pwedeng gawin ang isang bagay, I tend to do it na lang para malaman ko kung bakit hindi siya pwede. So, ganun ako. Parang kung hindi mo i-explain sa akin, gagawin ko na lang para malaman ko. So, ganun. Hanggang umabot na sa point na hindi ko nang kailangan tanungin sa magulang ko kung dapat bang gawin o hindi. So, with that mindset, and with me earning pa at a young age, nabansagan pa akong breadwinner ng pamilya. Meron pa mga breadwinner dito ng pamilya? Marami. Almost lahat kayo siguro, di ba? Because of that label, and because of my struggle with my mom, naging mayabang ho ako ng dahil doon. Laging yun ho ang pinamumukha ko sa nanay ko. Dahil ako naman yung kumikita, kailangan mo akong payagan. Kung di mo ako papayagan, aawayin na lang kita. Ganun yung ginagawa ko. And because of that thinking, of mindset na ako naman ang gumagawa ng lahat ako naman yung nagtatrabaho, ako yung nagbibigay ng pera, ako yung para makakain tayo, ako yung nagbibigay ng kotse, ako nagbabayad ng pangmeral ko, lahat yun, minsan pag nag-aaway kami, binabato ko yung lahat sa kanya. And at that time, because ng katigasan ng ulo ko, because of my rebellious spirit, dahil nga gusto ko lagi makakawala sa poder ng nanay ko, or makakawala dun sa hindi pwedeng gawin to, or hindi ko pwedeng gawin yan. Gusto kong maging free. I wanted to be free to do what I want to do. And because of that, ang dami kong mga natutunan. Natuto akong tumakas, natuto akong alam niyo yung cord ng telepono? Kasi ayaw ng nanay ko nakipag-chismisan ako or nakipag-usap sa mga boyfriends ko noon. Charing. Ihilahin niya yung cord ng phone. Sisirain niya talaga. At di ba yung box pa lang noon dati? Ngayon kasi di ba kiniklip na lang? Dati hindi. Talagang pag sinira mo yung cord nakalabas. At dahil nga sa katigasan ng ulo ko, gusto ko talagang gumamit ng telepono. Mas magaling pa ako sa PLDT man. Magkabit na. Kakabit ko yun. May sarili akong telepono, promise. Nakatago. Tapos may wire. Tapos nagkakabit ako doon madaling araw. Hello? Ganyan. Para lang makagamit ng telepono. Sabi, pag gusto talaga may paraan, di ba? Pag ayaw, may dahilan. So because of that, because of those things, syempre, lahat may consequences. Sa bawat maling desisyon, or kahit tama, may consequence. Mabuti. Pag mabuti ang ginawa mo, mabuti ang consequence. Pag masama, masama ang consequence. And because of that rebellious spirit and I wanted to be free, I started having boyfriends. And ang mahirap pa nun, I had a love team. And I was a role model for the youth. Meron nga darling of the press, mga ganyan yung branding sa akin. But behind the scene, I was struggling to be free. And because of that struggle, I was making way to be free. And because of that, I had my first trial. And my first trial was I got